Noong panahong iyon, pumanaw na si Jose at ang kanyang mga kapatid. At sa Ehipto na nanirahan ang kanyang mga anak at inapo. Nang lumipas ang maraming taon, ay naging lubhang marami na ang mga Israelita. Bago na ang pamahalaan noon sa Ehipto. Hindi nakilala ng bagong paraon si Jose at lahat ng nagawa niyang tulong sa mga taga-Ehipto noong panahon ng tagutom. Isang araw, nangamba siya sa pagdami ng mga Israelita at kanyang sinabi, Napakarami na nila. Hindi magtatagal at sila ay higit na dadami kaysa sa mga taga-Ehipto. Gagawa ako ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Dahil sa pag-iisip na iyan ng faraon, ay naglagay siya ng mga mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan at alipinin ang mga Israelita sa pagtatayo ng mga lungsod sa Ehipto. Nabuo rin sa isip ng faraon ang isang balak laban sa angkan ng Diyos. Iniutos niyang itapon sa ilog Nilo ang bawat bagong silang na batang lalaking Hebreo at hayaang mabuhay ang mga sanggol na babae upang hindi tuluyang dumami ang mga Israelita. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi. Sila ay sina Amran at Jochebed na nagkaanak ng isang lalaki. Napakagwapong bata nito. At mayroon siyang mga nakakatandang kapatid. Sina Miriam at Aaron. Nang dumating na ang mga sundalo, itinago ng pamilya ang sanggol at nanalangin na iligtas siya ng Diyos. Kaya't 3 buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Ang Diyos ang magbabantay sa kanya. Pagkatapos, inilagay nila rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pangpang ng ilog at pinalutang ang bata sa ilog Nilo. Pinananatiling ligtas ng Diyos ang aming sanggol. Si Miriam ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng faraon. Nakita ni Miriam ang prinsesa na bumaba sa ilog. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y ipinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang sinabi, "Ito'y anak ng isang Hebrea. Kailangan ko ng isang taong tutulungan ako upang alagaan siya." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, Kung gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa sanggol na iyan. "Sige,
Ihanap mo ako. Tumakbo si Miriam sa kanilang bahay upang kunin ang kanyang ina at sinabi, Kailangan ka ng prinsesa na alagaan ng sanggol. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, Alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Kinuha nga ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya itinuring na anak nito. Sinabi ng prinsesa, Iniahon ko siya sa tubig. Kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. makalipas ang maraming taon, ay nanirahan na rin si Prinsipe Moises sa palasyo. Siya ay lumaking mabuting bata tulad ng kanyang totoong ina at lumaking matikas na prinsipe sa pangangalaga ng palasyo.